Bagong school year na nga pero nariyan pa rin syempre yung mga lumang problema at kakapusan syempre ng classroom at kagamitan. Ang bago ngayon ay ang pagpapatupad po ng K-12 program na pinupuna rin. Yan ho ang pag-uusapan natin kasama naman ang nagbabalik na si Professor Winnie Monsod. Good morning and welcome back, Tita Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Talagang malaki ang mga challenges sa Department of Education natin ngayon because nga, hindi lang yung K-12 program ang inumpisa, pero yung mother tongue, in other words, teaching in the mother tongue, nag-umpisa na this year. For the first time, mga grade 1 ngayon, ang medium of instruction sa kanila, dun sa kanilang local language. Ayan ay napakagaling, walang kontrobersya yan. Ang may kontrobersya yung K-12 program. Ayan nga, yung mga teachers and nagsasabi na wag munang i-implement hanggang malutas yung problema ng quality of teaching at saka yung mga schools. For example, last year, alam niyo mga kapuso, there were no new books that were distributed. Eh kasi intay sila ng bidding, kung ano mga requirements, etc. For the entire year, some schools had no new textbooks. Ngayon, we have to ask, na-resolve na ba yung mga problemang yon? O dumagdag lang? Ewan ko nga eh. Because it's talagang challenge yan. It really is a big challenge. At hindi ko rin alam kung binibigay ang Department of Education ang kanilang ang necessary budget. Yun. Because so many years of neglect. Kailangan, you know, there must be some kind of hump, yung big lump na ibibigay to take care of the years of neglect where classrooms were not built. Para mapunan yung mga pagkukulang in the past. Yeah. Naawa rin ako sa Department of Education, pero nagagalit na rin ako. Okay, kaugnay po niyan, makakasama naman natin dito sa studio si Assistant Secretary Jesus Lorenzo Mateo ng Planning and Services ng Department of Education. Siya rin po ang chairman ng Upland Balik Eskwela. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, magandang umaga, ma'am. Oo. Okay, Asek Mateo, tell us, number one, meron pa bang shortage of classrooms for this year? Have you determined ilang classrooms na wala kayo hanggang ngayon? Ngayon, 19 na lang. Nagsimula tayo nitong administration ng 66,800. At madami na tayong napatayo. Tapos kung isasama pa natin yung programa natin ngayon and other sources like LGU, tumatala na lang na 19, ma'am. 19,000 classrooms. Pero, classrooms po. Okay. Pero alam niyo po naman yan na patuloy pa rin na dumadami yung mga kabataan. Kung titignan natin yung statistics, sa isang minuto, 3 ang pinapanganak. So, ibig sabihin yan, kung isang oras, kailangan na mag-ipon tayo. Pero mga 2 million plus, no? Kung alam nyo na pala na magkakaroon ng additional, bakit hindi nyo pinaplano? In other words, it is not a surprise. Yes, ma'am. Di ba? Ma'am Winnie, kasi pinaplano naman yan, humihingi naman tayo ng budget Pero, syempre, titignan rin natin yung fiscal space ng gobyerno. Oo. So is since you're talking about three children being born every minute sa Pilipinas, is the Department of Education, are they bringing in classes on family planning? Wala pa. Ayun ang problema. No, it's obvious, no? You're just saying 3 children are being born every year. These have to be accommodated by the Department of Education in classes. Yeah. Is there any addition to the curriculum? Kasi may kontrobersya na naman yan. 7 years ago, they already added pinaalis nila. Hindi naman po. Kasi kasama sa health yun sa discussion ng Araling Panlipunan yata yun. Sinasama yun, di ba yung controversial na sex education? Pero wala naman sex education, ma'am. Kasama yun doon sa discussion ng health. Meron, no? Health education. Not a separate subject. Integrated po yun. But you discuss family planning?
Hindi, yung family planning, hindi naman. Alright, kasi ngayon yung sa K-12 program, Yeah. sir, matanong ko lang kasi kahapon, meron ho kaming ginawang mga report, no, about mga nagre-reklamong teacher dahil hindi pa daw nila nakukuha yung kanilang modules, paano nila ituturo, hindi naman nila napag-aralan, kakakuha lang nila. Paano ho ba yung proseso? Di ba dapat matagal na hong naibigay? Kasi yun yung ina-announce ng DepEd. Nakipag-usap nga kami doon sa grupo ng mga guro kahapon, ano. Ito nga yung hinanaing nila. Kasi ang sinasabi lang naman nila, yung third and fourth quarter ng mga materials, wala pa. Totoo naman, wala pa eh. Kasi ang binigay natin doon, yung first and second quarter. Pero binigay yun na yung first and binigay, second. ma'am, kasi So there's no reason to get... nagkaroon, ma'am, ng training. In-anticipate nga natin dahil dito sa pag-implement ng bagong curriculum ng grade 1 and grade 7. Nung training natin itong summer, binigay yung mga modules na yun. Sir, ito lang para lang, kasi balansin lang natin. Kasi yung kahapon, yung mismo sinasabi yung module, hindi pa rin daw nila nakuha. We just Hindi, don't third know and fourth yun. How much yung volume po. Your explanation is you did give the modules, kaya lang first and second quarter lang. Yes, ma'am. Ang sinasabi ng teacher, wala silang Wala sila, module. kakakuha lang Ano nila. kaya Miski yun? yung first. Yun nga ang pinag-usapan nga namin, ma'am. Ano pala? Ang sinasabi nga nila, yung third and fourth quarter, yung iba naman, hindi nakakuha. Opo, yung complete yung na. iba, pero hindi lahat. Pero Kasi meron parang pa rin, sir. lumalabas, meron pa rin. Oo. Sino Pero, ba ang ma'am, dapat magbigay sa kanila ng mga Doon, modules? during the training, ma'am, yung mga trainers natin, binibigay kagad yun. Oh! Tapos yung iba naman, siguro, hindi ko Hindi sila nag-attend ng Hindi sila training, nag- kaya hindi natin sila alam. nagbigay. Ano, Sa ayoko eskwelahan na ba, isipin ganun. kumbaga, na Pero meron coordination? tayong kwan dyan contingency. Okay, Nagbigay tayo ng kwan, ng CD doon sa division, tsaka pera, para madali nilang ma-reproduce. Alright. Yeah, that should be Yeah. that should be one of the least of your problems. Correct. Bakit naging problema? Hindi ko na... Oh, all right. No, let's get this straight. Nag-umpisa na ang first grade, ang K-12 ngayon. Yeah. So, hindi pa nag-umpisa sa first grade, Ah, yung K-12. The new curriculum is not with the first grade yet. It's still with kinder. Ganun ba yun? hindi, ma'am. Kasama na yung kinder. Yung kasi yung kinder, nagsimula yun last year. Yeah, okay. Yung grade 1 this year. Ngayon, this year. So, nag-umpisa na. Nag-umpisa na. Bagong curriculum na. Yeah. Wala nang homework. Wala na. Wala nang homework sa grade 1. Yung mga shifts nyo sa schools, how many public schools are in, you still have multiple shifts? Dito sa Metro Manila, in the past, last year lang, 20 na eskwelahan ang may triple shift. Triple? Triple. O ilan ang may double? Yan, madami-dami yun. Pero triple mo, kasi tinatarget namin yung triple. Ngayon, bumaba na sa 9. Before the end of this semester, mawawala na yung triple shift. Okay. Pero yung pag Yung nawala po double yung shift triple, naman, yung double shift naman, ginawa namin yan dito sa kinder at saka doon sa grade 1 hanggang grade 2 yan. sir, pero linawin ko lang gagawin yung double shift, yung dating triple, pero ilan naman per class? Baka naman Ganun pa rin. Ang target 60 pa namin, rin po? hindi. Ano na Ang ho? target namin nga dito, yung standard natin na 1:45. Kaya dito ngayon sa pagbubukas na para doon sa ibang eskwelahan, madami pa rin congestion. Kasi ang hindi nakikita, yung ginagawang construction doon sa mismong sa eskwela niya. So may mga yung ganun na Payatas. to look forward to naman Yeah, yung mga ginagawang eskwelahan. In other words, Assistant Secretary Mateo, ina-assure nyo ang ating mga kapuso rito na the Department of Education has the problems well in hand. In other words, talagang you're on top of it. Yes, ma'am. Okay. So you're saying that the modules will be given to them. When? Hindi, binigay naman ngayon. Yesterday, we agreed nga that we will provide them with all the CDs, no? Doon sa division so that they can reproduce it. You have not yet. No, we have already. Ang sinasabi nga namin nandun sa division yon. In other words, sinabi nyo, ano ba kayo? Bakit nyo kami tinatanungan? Nandiyan na sa Okay. division ninyo. Ganun ba yon? Yes, ma'am. Alright. Ang Asek, God. naku, madami pa sana kaming gustong itanong, kaya lang we're running out of time, so magpapasalamat na po kami kay DepEd Assistant Secretary Jesus Lorenzo Mateo at syempre kay Tita Winnie Monsod. Samantala, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Problema sa kakulangan ng classroom. Problema pa rin sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
pinakasariwang balita sa ilang paaralan, patuloy na tututukan. Kwento ng inspirasyon, 4 na magkakapatid, kailangan pang tumawid ng 12 sapa at 3